Ito na po ang nangyayari ngayon. Mahalaga pong mapakinggan po ninyo at malaman ito dahil obligasyon kong sabihin ito sa mamamayang Pilipino, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pakishare po ninyo. Lumalabas na po ngayon ang naglulumiyad, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang social media, ang siya na ngayon magiging sandalan at maghahatid po ng tamang impormasyon na walang pipigil, hindi magiging problema sa malayang pamamahayag at paghahayag ng katotohanan. Alam niyo kung bakit ko sinasabi? Alam po ninyo, hindi ko naman pinagyayabang, sinasabi ko lang. Mahigit na pong 3 dekada ako sa radyo at telebisyon. Mahigit ng 30 taon sa industriya ng broadcast. Marami na akong pinagdaanan. Nanggaling ako sa pribadong istasyon, sa government station, itong pinakahuli. Pareho kong naranasan at nakita na hindi sa lahat ng oras pwede natin silang pagkatiwalaan. Hindi sa lahat ng oras magagawa mo ang gusto mong sabihin sa larangan ng tunay na malayang pamamahayag. Kasi talagang gagamitin nila ang kapangyarihan ng mga may-ari ng network sa radyo at telebisyon. Mangingibabaw ang kailang interes kaysa interes ng taong bayan na siyang dapat pinaglilingkuran. Ang trabaho po ng media sa radyo at telebisyon maging sa mga pahayagan ay tulay ng totoo, katotohanang impormasyon mula sa gobyerno papunta ng taong bayan, mula sa taong bayan patungo sa pamahalaan. Kasi yan po ang trabaho ng lehitimong media na pinagdaanan ko sa nakaraang mga panahon. Pareho kong napatunayan na talagang may pagsikil, pag-interes na nila ang tatamaan. May pagiging malupit kapag sila na maiipit. In other words, pakitang tao lang. Hindi ko nila lahat ng istasyon. Hindi ko nila lahat. Kunwari lang, para sa bayan sila. Pero ang totoo, business and political interest lang ang nangingibabaw. Yan ang totoo. Dito sa social media, kahit halos 4 na taon na rin ako rito, wala naman nagbawal sa akin. Pinapayagan ako ng YouTube, Facebook na malaya akong masabi at talakayin ang mga isyong gusto kong iparating sa mamamayang Pilipino, sa aking mga followers, subscribers, at yung mga viewers. Dahil nakakarating sa kailan totoo. Kaya ito'y pagpapatunay na darating ang araw, mas maraming maniniwala at tatangkilik sa social media kaysa traditional media. Hindi ko nila lahat ng traditional media. Pero dahil base lang sa aking personal na experience at observation sa tagal ko sa industriyang yan. So, magtiwala po kayo hindi lang sa akin. Suportahan natin ang matitino na mga content creator, mga political blogger, lalo na mga sumusuporta sa ating gobyerno, rumerespeto sa ating mga batas, rumerespeto at sumusuporta kay Pangulong Marcos. By the way, salamat po sa mga vloggers na hindi ko na mababanggit lahat, pero nakikita ko, naririnig ko yung kanilang mga topic, yung kanilang mga opinyon, ang kanilang malayang pamamahayag, nakakatuwa. Kasi yan ang aking pinaglalaban ng araw pa, ang malayang pamamahayag. Dapat mangibabaw. Huwag sikilin. Lumalabas ngayon na mas okay pa dito sa social media. Walang nanghaharas. Pero palaala ko lang, mga partner, mga kaibigan sa social media, meron naman tayong limitasyon. Halimbawa, sumobra or lalabag sa batas, atin ho yung accountability. Pero kung ikukumpara sa radyo at telebisyon, iba, malayo-malayo. Base sa aking personal na karanasan ho sa industriya. Kaya mabuhay ang tumatangkilik sa social media. Mabuhay ang Facebook, mabuhay ang YouTube, mabuhay pa yung iba pa hong mga business na may kaugnayan at tumutulong sa totoong public service sa mga Pilipino at sa lahat ng lahi sa buong mundo. Kaya huwag na tayo magulat na darating ang araw
ang social media ang mangingibabaw. Actually ngayon malakas na. Napakalakas na po ng social media. Talagang pinapaniwala at tinatangkilik. Ang mga hindi lang naniniwala at naninira sa social media ay yung mga corrupt na government official. Yung mga corrupt at abusado ng mga pribadong sektor sa pera ng mamamayan. Kasi ayaw nila na tinatapik natin yung kailang kalokohan. Huwag kayong matakot yan. Mangingibabaw ang katotohanan. Basta't hanggat tayo po ay malayang nakakapaghayag, yung transparency, responsibility, and accountability ay atin ng pag-ingatan at pangalagaan. Gawin natin ito. Kahit na sino pang ma-influensyang tao, ngayon at sa mga susunod na araw, huwag kayong matakot, huwag tayong matakot. Ang katotohanan ay hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng ibaliwala. Kasi ho, nakataya ang buhay, kinabukasan ng bansa, ng mga Pilipino na ating mga anak at mga apo at magiging apo. Pag nanahimik ang mga Pilipinong mayroong alam, pag nanahimik ang mga Pilipinong mayroong karapatan, delikado po yun. Kaya iniinganyo ko po kayo. Ilagay natin sa lahat ng tamang pamamaraan na naayon sa batas, walang pwedeng magpigil dyan, walang pwedeng magsabotahe dyan dito sa social media. Katulad sinabi ko sa ibang tulad ng traditional media, maraming challenge dyan. Nakita naman ninyo. Yan ho ang sample. Okay? Pero ulit ko ha, baka sabihin nila, hindi ko nila lahat. Hindi ko po nila lahat. Meron pa rin pangilan-ngilan na matitino sa traditional media at network ng radyo at television. Yung pahayagan, iba kasi sinusulat yan eh. Ibang iso ho yan. Iba ang broadcast kasi malawak ang broadcast. Abot yan hanggang sa liblib na lugar. Kaya itong social media ngayon ang pinaka-intact, pinaka-malakas ang dating. Yan po yung ating paniwala. Tangkilikin natin, suportahan natin ang may mga prinsipyo, may pagmamahal ng totoo sa ating bansa at sa kapwa Pilipino dito sa larangan ito. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, maiba naman tayo. Naku, si Regina Garma, yung controversial na dating kernel ng pulis at dating PCS o General Manager. Naku, pinauwi na ho ng masa. Nireject po ng US government ang kanyang political asylum, yung kanyang pananatili doon, nireject. So, pinauwi siya. Dineport siya rito. Yan po ang isang malaking warning. Basta napunta ka ng Amerika at gagamitin mo sila para pagtaguan kung ano man, hindi sila papasok yan. Yung mga pwedeng epekto yan. Yung mga extradition treaty na pinapairal ng Pilipinas at ng Amerika na papatunay na pwedeng gawin. At itong ginawa kay Garma na nagplano, ginawa na magtago sa Amerika, hindi kinonsinti ng American government. Pinauwi dito sa Pilipinas dahil marami siyang kaso rito at mananagot. Justice for all victims. Justice din for Colonel Garma. Kung wala kang katotohanan, lalabas ang katotohanan, lalabas ang totoo. Pag mayroon ka ng makasalanan, mananagot ka sa batas at sa tao.